Hallelujah! Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya nakatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang ang naroon si Jesus, may ibinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito may lapis kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya pinagpak nila ang bubong sa tapat niya at inuhubos ang paralitikong nakaratay sa kanyang hibaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinanatawad na ang mga kasalanan mo." May nakapurong ilang istriba na nagsaloob ng bariko. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalakas na natin sa Kristiyan. Hindi ba Diyos lamang ang makakapatawad ng mga kasalanan? Talos na Jesus sa kanilang iisip, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nagsasalunod na yan? Alin ba ang madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatawad na ang mga kasalanan mo, pag sabihin, tumingin ka, dalhin mo ang higaan at bumangon ka." Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Dahil po ang higaan, hindi naman mahalin mo, binuha ang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sinipawan ng ilas. Vaccine mo na siya. Yan, unang-una, nasa pong patingin kayo sa inyong Silver Jubilee, no? 25 years na kayo sa batch 83. Kaya isa sa mga binibigyan natin pansin ng araw maliban sa ating kaarawan ay ang anibersaryo. Kung paano natin hindi nakalimutan ang ating kaarawan, sana wag din natin kalimutan ang ating anibersaryo. Lalo na anibersaryo ng kasal. Mga mister, alam niyo ba kung kailan kayo ikinasal noon? Para hindi magalit si Mrs. At isa dito, anibersaryo, hindi lamang sa kasal, hindi lamang sa foundation ng ating paaralan, hindi lang sa anibersaryo ng ating ordinasyon, kundi anibersaryo ng ating bilang bakaklase. 3 P's kung paano natin ipagdiwang ang ating celebration ngayon. Una, pasasalamat. Mga kapatid, marami tayong pasalamatan. Una-una ang Diyos na siya lumikha sa atin. Pasalamat tayo sa mga taong nagmamahal sa atin. Pasalamat tayo sa ating mga guro na sila nagturo, sa atin kung sino tayo ngayon. Pasalamat din tayo sa ating pamilya, sa ibang tao. Actually, yan ang ibig sabihin ng misa. What is Eucharist? Eucharist means thanksgiving. Di ba? Father, gusto ko po
misa. Bakit? Pasasalamat nakapas ako sa board exam. Diba? Kaya ang misa mga kapatid ay pasasalamat talaga sa totoo. Kaya ako'y natutuwa sa inyo, mga kapatid, dahil simula yata niya, January 18 na isa. Diba? Yung mga nagkaka, hindi natin nakakalimutan ng Diyos. Sabi sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Amen. Totoo yan. Nakakalimutan ba ng Diyos? May problema tayo o ano? Makusog tayo o hindi? Magkakaroon ng negosyo o hindi? Ano ba ang ginagawa sa buhay? First things first. Pasama sa Diyos. Faith, pasa sa Diyos. Second thing, pag-ibon. Bakit kayo kailangan? Dino sa dahil. Isa na lang na dahil. Mag-ibon. Wala na, di ba? Bakit ang maging engineer? Bakit ang maging doktor? Bakit ang maging teacher? Isa na lang yung gagawin sa iba. Bakit ang maging pare? Mag-misa. Mag-ibon. Sino po yung mga apo na pakita sa mga wag na, mahalata. Mahalata na bata kasi parang hindi pa lola. Mas sexy pa yung lola kasi anak na babae. Yung mga lola, nakasos ka yan eh. Nakasis ka yan. Marunong ba mag-text yan? Hindi ba? Tingnan mo, mga lola, akala nyo ba? Tapos na kayo sa pagpapaaral at pagpapamangyan at pagpapamangyan na yung mga anak, pati ako nyo. At anong ginagawa ng mga anak ng iba mga anak ng lalaki babae? Namumuhay na niya at talaga. Akala ko tapos sa iyo, hindi pa. Bakit hindi po? Amen? Hanggang natubuhay tayo. Kung isang ka eh, mas mahal pa natin ang ating apo. Kasi mga, ayan mo yung pagkain anak ko. Mas kapatid ko yung apo ko. Oh, diba? Oh. Bakit ka na gusto magtapos sa pag-aaral? Pangalawang ko yung pera. Medyo pera eh. Kailangan pera, no? Pero ano pa rin? Marami din ang sinasabi sa atin, mga pag-ibig sa atin, mga conventions, mga seminars, mga retreats, service. Yan. Ayan. Pag-ibig. Pero pag tayo nag-likod tayo, pag-likod na may tatlong P. Tatlong P. Pag-mamahal. Hindi yan just for the sake of service, no? Para matapos na ng father, hindi. Mag-likod ka na nga, lubusin mo na, mag-likod ka na nga, dagdagan mo ng ingredients na tatlong pagmamahal. Kaya yung isang parang maglupo. Pag may ingredients na pag-isip, mapapait, masarap. Ano? Pero kapag ang pagkain ay nakakasarap at sinilat, pero nakasimangot pa, ang kapakapait. Hindi maubos-ubos. Pagmamahal. Siguro mga kapatid, yan ang ating vision. Yan ang ating pamantayan. Yan ang ating pananaw. Habang tayo nabubuhay, una, huwag tayong makalimot magpasalamat. Tuloy-tuloy ang pasalamat. Pangalawa, huwag tayong makalimot maglikod. Tuloy-tuloy ang paglilingkod. Pangatlo,